May mga 60 taon na nakararaan na ang aking lelong ay naninirahan sa Maynila at siya'y tinidor de libro sa bahay ng isang negosyanteng mangangalakal na Kastila. Bata pa noon ang aking nuno. May asawa at isang anak na lalaki. Isang gabi, walang makapagsabi kung bakit nasunog ang almasen. Lumagana pa nga po sa bahay at nadamay ang iba pa. Ang halaga na natupok ay lubhang malaki. Humanap ng isang dapat managot sa nangyari. Ang ginawa ng negosyante ay sinuplong ang aking nuno. Walang nangyari sa kanyang pagtanggi at dahil siya'y mahirap lang at walang ibabayad sa mga sikat na abogado, ay nahatulang paluin sa harap ng madla at ilibot sa buong Maynila. Di nagtagal, ginagamit pa ang kahiyahiyang parusang tinatawag na palo sa kabayo, baka, ilang libang ulit pang masama kaysa sa kamatayan. Itinali siya sa isang kabayo na sinusundan ng maraming taong hindi marunong maawa. Pinapalo sa bawat kanto ng daan sa harap ng madla na kanya ring mga kapatid at sa mga kalapit na maraming simbahan na isang Diyos ng kapayapaan. Nang ang sawing palad na walang puri na sa buong buhay ay nakaganap ng higanti ng mga tao. Dahil sa sumabog niyang dugo, mga paghihirap at sigaw ay inalis sa kabayo dahil hinimatay at kamuntik ng natuluyan. Sang-ayon sa dinalisay na pagkaganid, ang asawa niya na buntis noon ay walang napala sa paglapit sa lahat ng mga pinto para mamanlimos at humanap ng magtatrabaho para makatulong sa may sakit na asawa at sa kawawang anak. Sino ang magkakatiwala sa asawa ng isang arsonista? Ang babae nga'y pinuhunan ang sariling katawan. Ang aking nuno ay nilayuan na lahat, liban sa kanyang batang asawa. Huwag kayong maalala. Ang pangangalakal ng katawan ay hindi na isang kahiyahiya sa isang katulad niya, ni kawawala ng dangal ng asawa. Ang karangalan at kahihiyan ay wala na. Gumaling ang mga sugat na lalaki at silang mag-asawa at pati ng kanilang anak ay naninirahan sa mga bundok ng probinsyang ito. Dito nanganak ang babae na isang sanggol na may kapansanan at puno ng sakit ng katawan. Nasa kabutihang palad ay namatay. Ilang buwan pa silang naninirahan dito, nasaksakan ng hirap, walang dumadalaw, kinasusuklaman at nilalayuan ng lahat. Sa dahilang hindi makatagal sa hirap ang aking nunong lalaki at kulang siya sa tapang tulad ng asawa, ay nagbigti nang makitang may sakit ang babae at walang sukat na magawa sa gayong kalagayan. Sa mata ng anak, nabahagya na makatingin sa ina, nabulok ang bangkay at natuklasan ng mga may kapangyarihan dahil sa baho. Magandang umaga. Kilay na nabiyag ng magandang mga awang puso. Kilay na nagandaan ako sa iyo at napit mga awang puso. Magandang hapon, Binibili. Ari, bakit ang ligawan? Salamat din. Mga ano. Wala ka mong kasta ka na. Oo, pwede dyan. Pwede dyan. Pwede na pa gano'n. Ayun. Paano natin pagtatatag sa ating mga magulang ang katotohanan ng dinadala ko ang ating anak? Kung mag-alala, papanagutan ko ang ating anak.
Ama, ina, nandiyan na po pala kayo. Ama, ina, nandiyan na po pala kayo. Sino ka? Sino? Ama, ina, ito po ang aking nilagay. Kailan ba? Meron lang po kami ipagtatapat sa inyo. Ako po ay nagdadala. Anak ng diputa! Paano? Kailan? Ang lakas ng loob mo. Isa ka pa! Ano pinakaitan ako? Ako na lang. Hulihin niyo to! Tama na! Tama na! Dito ka! Mahal! Gusto na po problema. Kulungin niya! Tama na! Tumigil ka! Gusto pa lamang kayo ay wala na. Nagkaroon siya ng malubhang sakit at hindi kanaya. Ayos na yan. Ang importante ay hindi. Tara, magsikain muna tayo. Pedro, maghain ka na. Ano ba yan? Ano na itong pinagagawa mo? Lamya mo kumilos. Ang bagay mo ng alamya mo pa. Patawarin niyo po ako. Yun na nga lang gagawin mo. Sige na, alis ka na. Ay, dapat di kayo mas magsasalita doon. Yawa. Okay lang yan. Okay lang yan. Bakit? Gusto ko ipakilala sa iyo ang aking papa. Aking nabalita na gusto mong hingin ng kamay ng aking kapatid. Tama ba yun? Tama po ang inyong nabalita. Gusto ko pang pakasalan. At bakit? Ano ang iyong dahilan? Dahil nabighan niya ako sa kanyang pagkakas. Kung ganun, halina't ayusin natin ang mga papeles ninyo upang maisayos na natin ang iyong pagpapakasal. Tili dumidilim na at nararapat na tayo umiyak. Tama ka. Nararapat lamang na tayo. Paalam, Mari.